Hi guys! So, today, ngayon na lang ulit tayo gagawa ng life update. Na-realize ko kasi na lagi tayong on the go, lagi tayong nasa labas. Na-miss ko rin gumawa ng mga ganitong klaseng videos na nakaupo lang, nagkakwentuhan, kung ano na nga ba yung mga nangyari sa aking life lately. Dahil di naman sobrang dami. Wala, parang na-miss ko lang gumawa ng ganitong video. Baka na-miss nyo rin yung mga ganitong klaseng kwentuhan kasi syempre hindi naman lahat na vlog ko. So, life update. Sisimulan na lang natin bago ako pumuntang Siquijor, which is na-upload ko na yung vlog ngayon. Kung di nyo pa napapanood, check nyo yung recent kong vlog. Actually, bago tayo pumuntang Siquijor, hindi ko lang siya agad na-upload. Pero dumating na yung bago kong car. Alam ko, hindi ko to nakakwento sa mga previous vlogs ko na may balak akong kumuha ng bagong car. In-order ko na siya late last year pa, pero 3 months pa kasi dumadating yung mga ganong klaseng unit. Kasi nung araw or yung week na yon na nakuha ko yung unit, sobrang sakto ng announcement na biglang nagtaas yung gas. Yun na nga yung na-experience natin ngayon na oil price hike. So for me, kahit gusto ko na agad i-share sa inyo yung mga life updates ko, hindi ko agad siya na-share noon. Para sa akin, parang wrong timing lang na i-post ko yun. Kasi wala, feeling ko parang ang insensitive ko para mag-post ng electric car ng mga panahon na yun. Kasi syempre, frustrated na lahat ng tao sa pagtaas ng gas, tapos bigla ako magpo-post ng gano'n. So kahit ako na mismo, na alam nyo naman gusto ko agad sinishare sa inyo yung mga life updates ko. Syempre, as a creator, hindi naman tayo basta bara-bara lang mag-post. Kailangan pag-isipan muna natin bago i-post kung may maapektuhan ba. So ayun, itong video na to, sana don't take this the wrong way. Ganito naman talaga yung mga content ko, life updates, kung ano nangyayari sa buhay ko. So gusto ko lang kayo update sa mga current ganap sa aking life. Dahil itong pagbili ng kotse, hindi naman to parang maliit na bagay para sa akin. After 6 years, ngayon na lang ulit ako nakabili ng sasakyan. So I think it's the right time para bumili na ng sasakyan. Actually, sabi nga ng dad ko, ng brother ko, kapag bibili ako ng sasakyan, siguro mga 4 to 5 years lang and then palitan na. Pero ayun, umabot tayo ng 6 or 7 years na ba? Actually, hindi ko na alam. Well, hindi rin naman ako mahilig sa sasakyan. Hindi naman ako car girly. Actually, kasize lang siya ng Audi ko, pero bigger trunk, which is kailangan ko talaga. Yun yung naging problema ko din sa dati kong car. Siguro 2 maleta lang na maliit yung kasya sa likod. So, etong bago kong sasakyan, mas malaki na yung trunk. May frunk na din yung nasa harapan. Actually, hindi ko alam ba't kinukwento ko na siya agad. Alam niyo naman ako, sobrang yapper. Parang makukwento ko na yung buong vlog kahit hindi ko na ipakita sa inyo yung video. Pero sa mga nagtatanong, I am planning to sell my old car. Siguro yung brother ko na lang ipapabenta ko niyan, so stay tuned lang sa aking social media accounts. Dahil hindi naman ako para mag-keep ng car, hindi ko rin siya magagamit. Lalo na isang parking slot lang hindi dito sa condo. So baka ma-stuck lang siya sa house ng parents ko. So ayun, before anything else, bago ko ipakita sa inyo yung araw na kinuha ko na yung car ko, gusto ko lang syempre mag-thank you sa inyo. Hindi ko naman yun mabibili kung hindi nyo ako sinusuportahan, kung hindi nyo ako sinasamahan sa bawat journey na tinatahak ko. Alam kong cliche pakinggan sa lahat ng mga influencers, mga creators nagsasabi nito, pero genuinely, thank you talaga guys. At lahat ng to, ino-offer ko sa inyo at syempre kay Lord. Okay, insert na natin yung clips ng araw na na-pick up ko na yung Tesla. Let's go pick up my new car! Actually guys, hindi kasi ako car person. Wala akong alam sa kotse, kaya sinama ko ang aking daddy. Para naman may maintindihan tayo sa mga ina-explain sa atin. Ayun dan. Ang ina-expect niyang sasakyan guys, kulay pink. Hi guys! Oh, tired. Sama kasi nasama. Let's go! Pasayin na po po. Tatlo? Yes, po. Yes, no. Ah, this one! Nagsin na pala. Oh my goodness! Everybody is so pretty! Thank you, baby! This is the water. Ah, okay. Manual instructions naman nasa loob na rin. Alright, sige. So, kumbaga parang sa Apple, guys, yung pag magsa-start kayo ng iPhone. Steering wheel, use the left. Ah, okay. Yung steering wheel. Kapag masyadong mataas, wait, oo nga, ang taas. Ibaba na. Oh my gosh, nabababa nga. Amazing. Push left or right, kung yung distance. Oh, okay. Ah, okay, lumalapit siya. Tapos dito palayo. So guys, dito rin pipindutin if park or reverse. Kung makikita nyo guys, sobrang sleek niya, sobrang clean. Kapag mag-a-adjust kayo ng lights and wipers, ito na yon. Ay, biglang nag-play. Papasukin ako. Paano tatanggalin? Ito na guys yung key card. Unboxing. Ooh. Dahil nga walang susi yung mga Tesla. Ito na yung key card. 2, perfect. Dapat nga sa atin 4 para sa burarang to.
There you go! Officially a Tesla girly. Ito guys, charging port din to. Pwede mo ipatong yung phone dyan. Meron pa tayong storage dito. Actually, marami pa tayong dapat i-explore. Ito rin yung astig dito guys. Ma-adjust mo kung saang direction ng hangin yung aircon. Ayan, by just sliding it ng ganito. Kung may aso kayo, ayan, pwede kayong maglagay ng dog mode dyan para may live camera, tsaka maging safe siya pag kailangan nyo lang iiwan saglit. Hindi nyo iiwan ng buong araw dito yung aso. Pag may kailangan lang talaga kayong bilhin saglit, pwede nyo iwan yung doggies nyo dito. Tapos kapag sound trip naman, kung gusto mo dito lang naririnig or ditong seat dito. Yung tawag pala dito guys sa harapan, frunk, bale front trunk. Dahil nga wala siyang makina, pwedeng lagyan ng storage. Wait, may ribbon kasi. Grabe guys, sobrang laki talaga ng space. Dito talaga ako pinaka nabente eh. Kasi alam nyo guys, yung Audi ko, parang isa or dalawang maleta lang yung kasya. Ito, perfect. Ang laki. Tapos guys, napupush pa yan all the way back. Ayan, kapag wala namang kayong sakay. Pwede. Kunyari, gawin yung higaan. Kasi meron ding nabibili na parang fit for Tesla na parang foam para gawin mo siyang tulugan. Ayan, yung mga palit-palit ng gulong na yan. Siyempre si daddy na yan. Magte-test drive tayo guys. Actually, na-test drive ko na to. Pero kailangan ko lang i-refresh. Kasama ko Sir Jason. Basically, ang pinaka-bumudol sa akin na bilhin tong unit. Nice. Diretso lang tayo. That's the oh, it's green now. Ay, sabay nga! Ay, kasabay siya sa music. Look at the pink light. Wala ba siya nung una? Wala. Ah, okay. Dancing So, 0 to 100 nga dyan. Ay! Sige. Go. You can do it. Yes. There you go. Charging. Now, so nakaset na pala din siya sa 80%. Okay. Yes. Bakit So, hindi siya iwa 100? Para mas maalagaan yung baterya, Okay. everyday 80% mo lang siya. Pero kung maglo-long drive kayo, dun lang namin sinasuggest na i-100 mo siya. Okay. So yun guys, nakita niyo na yung bago kong car. It's a Tesla Model Y 2026. Actually, no, hindi ko pa alam kung ano ipapangalan ko sa kanya. Open naman ako sa suggestions yan sa comment section. Basta wag niyo lang akong pagtitripan. Alam ko na yung gagawin niyo. Pagkakuha ko sa kanya, actually, parang mga ilang araw lang, dinaretso ko na siya sa first class details. Papakita ko rin sa inyo ibang clips. So guys, nandito na tayo sa first class details. Dito tayo magpapa-ceramic coating and nano-ceramic tint. Ang ganda ng office nila dito. Actually, nag-wrap din sila ng car. Pag nagsawa ako sa white, feeling ko, nag-pink na naman tayo. Ewan ko, hindi kasi ako fan ng white cars. So, bala ko sanang bumalik na naman sa pink. Pag-isipan muna natin, pag nagsawa na ako sa kulay puti, babalik ang pink car era natin. So, mga less than a week, babalikan na natin yung car. Pick up na natin. But for now, the drop-off ko muna. So yun guys, habang nasa Siquijor kami, pina-ceramic coating ko na yon, tsaka nano-ceramic tint. Kaya nung pagbalik ko sa Manila, kinuha ko na siya agad. To be honest guys, gusto ko na naman siya ipa-pink. Ayan na naman ako. Should I? Feeling ko cute din kasi ni Athena kapag nakasakay siya sa pink na car. O ginagamit ko lang siyang excuse dahil gusto ko rin i-pink yung sasakyan. Pero matutuwa din talaga yun kapag pinik ko yun. Alam yung ginawa ko na to sa dati kong kotse, so iniisip ko kung bagay din ba to sa kotse na to. Pero feeling ko mas bagay naman to. Tulungan nyo na lang ako dahil medyo magulo ang utak ko ngayon. Pero nasa 80% akong gusto ko siya ipa-pink. Hindi ko lang alam pa kung anong shade ng pink. Most probably hindi na yung dati. Baka a lighter version? I'm not sure. Okay, back to story time. Wala naman masyado nangyari after Siquijor, so I think mag-skip na tayo sa story time ng Holy Week. Nag-Holy Week kami sa family house namin. Actually, si Aura naki-Holy Week din sa amin. Ang saya lalo na nung Easter Sunday sa Lefikel. Actually, dapat talaga guys, mag-vlog ako ng Easter Sunday kasi nag-sell kami ng mga pistachio spread by yours truly, Lefikel Chef. Alam niyo na yan. Or baka hindi, kasi hindi ko pa siya na-vlog. Pero ayan, may business kaming pistachio spread na sobrang sarap, no bias. So, nagbenta kami noon ng Easter Sunday dun sa village namin. At ang saya kasi nagbenta din kami ng Dubai Chewy cookies. Tapos yung laman nun, yung pistachio spread para ma-introduce namin yung lasa ng pistachio spread namin. Ang saya-saya, ang daming activities. Pero yung pinakakwento ko talaga leading towards
nang na-hospital ako. So, sa mga nanggaling na sa TikTok or other social media accounts ko, nakita nyo na na-hospital ako. At dito natin sasabihin kung bakit. Okay guys, so Tuesday pa lang, in-allergy na talaga yung eyes ko. As in maga siya. I'm not sure if kita sa photo, pero maga talaga yan siya. Pero nagiging ganun talaga yung eyes ko kapag umuwi ako sa room ko, dun sa family house namin. So, parang naging, parang regular day na lang siya sa akin kasi kapag ininuman ko naman yun ng cetirizine, nawawala na siya agad. So, nung ininuman ko yun, nawala na yung maga ng eyes ko. Pagdating ng Sunday, gumising ako, sobrang maga ng labi ko. As in, no joke guys, para kang nag-lip filler ng 50 times. OA, baka medyo OA yun. Pero parang ganon. Sobrang magang-maga yung mukha ko. As in, papakita ko. Tumatawa pa ako nito guys sa video na yan. Pinagtitripan ako ng mami ko. Kasi nga, gumising akong magang-maga yung lips ko. Tinry kong uminom ng cetirizine. Actually, humupa naman siya. Pero for me, nararamdaman kong maga pa rin talaga siya. So for me, parang, okay, parang hindi normal Kasi usually, pag nag-cetirizine ako, as in completely gone na talaga. Pero yung sa akin, parang namamaga pa din yung dito ko, tas medyo mabigat. Pero sabi ko, hindi, baka itutulog ko lang to pagising ko, okay na to completely. So, umuwi na ako dito sa condo. Paggising ko, Monday, as in pagkagising ko, sobrang mas lumaki siya. Hindi na ako nakapag-picture kasi I was panicking na. So, nung time na yun, guys, hindi lang yung pagmaga ng labi yung iniisip ko, guys. Sumikip na yung lalamunan ko. As in, hirap na ako huminga. Ganong level. Ang inisip ko pa, hala, wait, paano si Athena? Kasi si Athena nasa school pa. Pag umuwi yun dito sa condo nang wala ako, mas nakakatakot pa yun sa allergy attack. So, parang iniisip ko nung time na yun, wait lang, parang hindi na ako makahinga. Pero kasi pauwi na si Athena from school, ano bang gagawin ko? Ako lang mag-isa. Pero nung time kasi na yun, guys, hindi na talaga ako makahinga. Para kang janitor fish. Tapos hindi ka na makahinga. Tapos iniisip mo pa, wait lang, paano yung anak ko? So sobrang nagpapanik na ako, tinawagan ko si Daddy. Sabi ko, Daddy, nagulat siya sa laki ng bibig ko. Kasi video call yun eh. Sabi niya, bakit ka kasi hindi ka nag-ER? Kawan ko pa sinasabi na mag-ER ka. So alam mo naman, syempre magagalit yung magulang. Sabi ko, hindi pa ako makapag-ER kasi hindi pa nakauwi si Athena. Sabi niya, hindi na ako nasusundo kay Athena. Sabi niya, gumano na si Daddy. So nung sinabi ni Daddy na, okay, ako nasusundo kay Athena, ako na bahala, dumiretso ka na ng ER. Sabi ko, okay, sige, nabi ko lang susi ko. Sabi niya, bakit ka pa magdadrive? Delikado. Tama nga naman. Bakit nga naman ako magdadrive? Paano kung abutan ako sa daan nang hindi ako makahinga? Di walang sasalba sa akin. So, nag-book na lang ako ng rider. Pero nakakapanik yung time na yun. Kasi parang, hindi na talaga ako makahinga. Dumating na yung rider, tapos sinabi ko, kuya, baka pwede pong pabilisan ng konti kasi hindi na ako makahinga. Parang ganun. Parang dinadaan ko na nga lang sa tao nun, guys. Pero sa totoo lang, takot na ako nun. Kasi syempre, first time ko yun. Hindi ako ever in allergy attack ng ganun. Wala akong allergy sa pagkain. I feel like allergy talaga yun sa dust. Pero pupunta tayo doon. Dadating yung kwento ko doon. So, nung time na yon, nung nalaman ko na malapit na si Daddy sa condo at siya nasusundo kay Athena, mas naging payapa ako. So, nung dumating ako sa ER, sinabi ko lahat na nangyari sa akin, simula nung namaga yung mata ko, hanggang sa ngayon na lumaki yung labi ko, tas hindi ako nakahinga. So, ganun pala guys, no? Pag in-allergy attack, ang daming ini-inject. May kasama pang steroids. So, ang inisip ko nun, lalaki ba yung mukha ko? Alam mo, nakakatawa. Nasa life and death situation ka nang iniisip ko, Dok, nakakalaki ba ng mukha yan? Pero syempre, parang nasa utak ko na lang yun. Pag sinabi ko yun, baka maartehan naman sa akin yung mga tiga-ER. Mamamatay ka na, inipis mo pa yung iniisip mo. So, nung time na yon, nung in-inject yung mga gamot sa akin, after a few hours, tinanong nila kung nawala na ba yung sikip ng lalamunan ko. Pero honestly guys, hindi pa rin ako makahinga. So sabi ko, medyo humupa na to. Pero magapatin guys Pero humupa naman po, pero hindi talaga pa ako makahinga ng effortless. Kumbaga yung hingal ko naman guys, hindi naman yung parang naghihingalo, pero alam mo yung effort ka huminga. So, sabi nila, okay, hindi nag-work yung meds na ginamit. So, may in-inject sila sa legs. Pakasakit mag-inject sa legs. Oh my gosh. So, nung pag-inject na yun, para akong, ewan ko, nangilo lahat ng nerves na meron ako. Tapos, nung time na yun, medyo na antok-antok na ako. Tapos, sinabi nila na kailangan na nga nila ako i-admit para ma-monitor din ako. Kasi nga, hindi rin nila ma-pinpoint pa kung ano yung allergy ko. Actually, kapag meron ka daw kasing parang active na allergy, pag ina-allergy ka, hindi ka pwedeng i-allergy test. Kasi kapag tinest nila yan, parang mag-yes lang yan lahat. Parang ganun daw yung pagkakaintindi ko. So, malalaman pa kung saan ako allergic mga 4 to 6 weeks pa after recovery. Pero may malaking kutob talaga ako sa dust. So, parang dun nila ako pinapaiwas ngayon, tsaka sa mga malalansa, seafood, chicken, egg. Pero sure naman ako hindi ako allergic dun buong buhay ko. Ibang klase yun guys na experience yun kasi first time ko nga in-allergy attack na hindi ako nakahinga. Ako may claustro pa naman ako. So, ayun
ayoko yung feeling na hindi ako nakakahinga. So, mas nagpapanik ako. So, sinasabi ni Doc na relax lang ako kasi nag-a-add up yung panic attack tsaka yung allergy ko. Parang nagsasabay siya. So, syempre, ang hirap naman pakalmahin ng sarili, lalo na pag mag-isa ka lang sa ER. Sumunod naman si Daddy, pero pa-admit na ako nun sa room. Pero yung ER experience ko na ako lang, tapos makikita mo yung mga katabi mo, may mga bantay. So, parang iniisip ko, wait lang, ako din ba mag-aayos ng billing na to? Ako ba pipila dun sa... Ang daming mga, ano ba itong nangyayari? Kasi syempre galing ako sa family na sila na bahala. Parang hindi nila ako hahayaang mag-isa. Pero syempre ngayon na you're living alone, kailangan ko matutunan yung mga bagay na ganito. Kailangan ko na talaga matutunan yung mga pagsugod ng sarili sa ER. Actually, naranasan ko naman na magkaroon ng sakit mag-isa. Pero yung ganitong klaseng allergy attack, nakakatakot siyang experience. Ganito lang siguro coping mechanism ko din natatawa sa mga seryosong sitwasyon. Pero I swear, takot na takot talaga ako ng mga panahon na yun. So, ang daming mga haka-haka kung bakit ako na hospital. Dahil daw ba sa sobrang diet ko. Guys, hindi na ako diet na diet kumpara nung una kong diet. So, hindi siya about sa diet ko. Hindi rin siya about sa likod ko. Minsan sumasakit pa din yun, pero syempre alam ko na kung hanggang saan na lang yung mga kaya ng katawan ko. So, babalik ulit ako in a few days. Magpa-follow up check-up ako kay Doc. Ewan ko kung bibigyan niya ako yung parang pen. Alam niyo yung mga nakikita niyo sa movies, kunyari pag nakakain sila ng nuts or something na allergic sila, tapos ini-inject agad nila sa sarili nila pag di sila makahinga. Sabi niya nung time na yun na baka kailangan ko din daw ng ganun. So, hindi ko pa alam sa mga susunod na araw kung ano yung instruct niya sa akin. Pero sana naman hindi something na sobrang serious. Pero ayun, sana na-clear natin kung bakit ako na hospital. Kaya kayo guys, lalo na sa mga busy dyan o kaya sa mga living alone din, don't forget to take care of your health. Alam ko busy tayo, marami tayong mga gustong goals and ma-achieve sa life. Pero health is wealth. Kahit gaano tayo ka-busy guys. Syempre, para saan pa yung pagtatrabaho at pag-achieve natin ng mga goals natin kung humimlay naman tayo agad, di ba? Check pa rin natin ang ating buong well-being, mentally man yan, physically. So ayun, dito ko natatapusin yung vlog dahil yun lang yung mga eventful na nangyari sa aking life. Siguro eventful naman yung na-ospital, bumili ng sasakyan. Parang sobrang opposite niya, no? Let me know if gusto nyo ulit ng another Q&A dahil napansin ko nga sa mga vlogs ko, lagi tayong travel, alis-alis, so baka gusto nyo naman ng sit-down videos or Q&A or a collab with someone or podcast. Ayun, namiss ko gumawa ng ganitong vlog para ako nakikipagkwentuhan lang sa mga kaibigan ko at sana na-enjoy nyo rin. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you guys soon. Bye! Ay, by the way guys, this shirt is from my admins, Revoholics. Ang cute ng likod nito, papakita ko. Pero parang comics yan. Thank you guys for this shirt. Love you!